Ngayon, ang title po natin ay Two Questions for God. Ito po, ang ating text po ay Acts 9. Ang buhay po, ang pag-conversion po ni Apostle Paul, paano po niya nakilala ang Panginoon, paano po kumilos ang Panginoon sa kanya upang siya makilala ni Paul. Ito nga po, basahin po natin sa Acts 9 verses 1 to 6. Sabi po doon, Then Saul is still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were off the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. Ito po yung on the road to Damascus experience po ni Apostle Paul. Himay-himayin po natin ulit verse by verse kung ano ba yung nangyari doon. Sa verse 1 po, sabi nga po ulit, Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. Ito po kasi, nung mga previous verses, makikita po natin doon na si Saul po kasi, ang Saul ay kanyang Hebrew Jewish name ang Saul, pero sa Rome ang pangalan niya Paul. Kaya Saul and Paul, iisang tao lang po 'yon. Si Apostle Paul at si Saul, iisang tao lang po 'yon. Yung panahon na to sa verse 1, yung previous verses, makikita natin sa verse 7 nag-umpisa nung si Stephen ay in-stone to death dahil sa kanyang pag-share ng gospel. Si Saul po witness doon yung at siya ay nag-agree doon sa martyrdom ni Stephen. Nag-agree siya sa ginawa ng tao na pagbabatuhin hanggang mamatay si Stephen. Kaya naman si Stephen ay first Christian martyr. At nandun nga si Paul. At higit pa doon, sa verse 8, makikita din natin si Paul na yun sa church, pinaghuhuli-huli niya yung mga babae man o lalaki na followers ni Jesus Christ. Yeah. Pinagpapakulong niya yon sa chapter 8. Kasi he believes Christian to be enemies of God. Hindi pa kasi siya mananampalataya, nabubulagan pa siya. He was doing it passionately, zealously, thinking that he was doing a service for God. Pero makikita natin sa mga susunod na verse na binuksan ng ang mata niya ng Panginoon at siya nga ay nakakita kung ano ang totoo. Kaya naman, he is determined to root out false teaching and to imprison false teachers. There is much in the Hebrew scriptures to justify killing who would lead people astray. Saul is just being zealous to defend God's interest. Yung mga ginagawa ni Saul against dun sa followers ni Jesus Christ nung time na yon, akala niya service niya kay Lord, yung pine-persecute niya lahat ng mga believers. Kaya naman ito, kasi yung sa Old Testament nga, 'di ba, yung mga kalaban ng Panginoon inuutos niya sa mga Jews noon na patayin lahat para hindi mahawa ng
unrighteousness, unholiness yung chosen people. Kaya isip din ni Paul yung ginagawa niya na pagpapakulong ng mga believers noon, ng mga followers of Jesus, iniisip niya yon, ginagawa niya katulad nung Old Testament ways na yun nga, for the Lord yon, para hindi mahawa ng false teaching. Kasi akala niya false teaching yung si Lord Jesus, hindi pa kasi siya nagbe-believe nung time na yon. Ito nga, in Acts 7:5-8, Paul was present at the stoning of Stephen. The witness placed their garments at the feet of young man named Saul. Makikita natin yun sa Acts 7:58. And Saul was consenting to Stephen's death. Sa chapter 8:1 naman yun. At sa Acts 8:3, Paul began to destroy the church, going from house to house. He dragged off both men and women and put them in prison. Ganun kasidhi yung gustong pagsisilbi ni Paul para sa Diyos, kasi akala niya nga kalaban ng Diyos yung mga mananampalataya ng time na yon. At ito nga sa verse 1, makikita natin sa sobrang silos niya na maipakulong lahat ng mga believers of Jesus dahil ang isip niya nga sila'y kalaban ng Diyos. Sa verse 1, galit na galit pa rin siya, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. He went to the high priest. Ayun, talagang masidhi ang kagustuhan niyang mapakulong yung mga followers of Jesus. Kaya naman pumunta siya sa high priest upang dito sa verse 2 malalaman natin ang dahilan ba't siya pumunta sa high priest. And Paul asked letters from the high priest to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were off the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Yung early Christians kasi po noon, ang tawag sa kanila, the way, as the name for their movement. Excuse me. Sandali lang po. The way po ang tinawag nila sa kanilang samahan. Kasi kung maaalala nyo, nagpakilala ang Panginoong Jesus nung siya nabubuhay pa, naglalakad sa lupa, that I am the way, the truth, and the life, sa John 14:6. Kaya naman po yun ang pinili nilang isang dahilan bakit ang tawag nila sa movement nila ay the way. At si Paul naman po, yung mga miyembro ng the way, gusto niya lahat sila ay mapakulong. Paul is not asking for authority to execute Jesus followers, hindi po para sila'y mamatay, kundi para sila'y mapakulong at mahusgahan. Properly tried. Mag-undergo sila ng proper trial. Tapos sa verse 3 po, as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Ayun nga po, nakuha niya na from the high priest yung autoridad na hulihin at ipakulong yung mga believers. Nagpunta na siya sa Damascus. Kaya lang po, habang naglalakad siya, malapit na sa Damascus, biglang nakita niya, nagkaroon ng napakaliwanag na galing sa langit. In Acts 22:6, Paul revealed that this happened at midday when the sun shines at its brightest. Ibig po sabihin, mas maliwanag pa kaysa yun sa brightest sunshine, yung light na nanggaling sa heaven nung time na yun. Kaya siya'y nasilaw. In Acts 26:13, Paul said that this light was brighter than the sun. Nabulag. God does not normally confront sinners with a heavenly light and an audible voice from heaven. Ito po special
special na pangyayari po. Hindi po laging ganun nagpapakilala ang Diyos sa maliwanag na paraan. At saka sa verse 4, makikita pa natin, nagsalita pa ang Panginoon Diyos. Hindi naman po laging ganun. Minsan po, small, still, whispered voice lang po ang ginagawa ng Panginoon. Ibang-ibang ways po, depende po kung saan po magiging effective sa isang tao para siya makilala. Kaya iba-iba po, kaya minsan po dapat maisip natin hindi ganun kaliwanag ang mangyayari pag tayo nagtatanong sa Panginoon. Maaari kailangan makinig lang tayong mabuti, and a small whispered voice will answer our questions. Going back to verse 4, then he fell to the ground and he heard the voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Yun nga, dahil sa sobrang liwanag, natumba na siya, he fell to the ground. This wasn't because of honor or reverence for God. It was simply a reaction of survival. He was terrified at the heavenly light. In Acts 26:13, Paul said that the light was brighter than sun. Yun nga po. Sobrang liwanag. Kaya nabulag. And then verse 4 only tells us only that Saul heard the voice. Pero po si Barnabas sa verse 27 told the apostles that Saul had seen the Lord in the way. Hindi lang po pala boses yun kasi makikita nga po natin sa verse 4. Parang he heard a voice saying to him. Yun lang ang sinabi. Pero in verse 27, inelaborate po yun. Bukod sa voice, nakita rin ni Saul mismo ang Panginoong Hesus. At habang nagsasalita po, nakita niya mismo ang Panginoong Hesus. Ang sinabi nga po ng Panginoong Hesus sa kanya, Saul, Saul. 2 beses niyang tinawag yung pangalan ni Saul. Kasi sa Old Testament daw po, pag 2 beses tinatawag yung pangalan mo, ibig sabihin po, talagang gusto ng Panginoon Diyos na kunin ang atensyon mo, makinig ka. Kasi importante yung sasabihin niya. He is calling you for a special role. Sa verse 5 naman po, and si Paul nga po said, ito po ang kasagutan ni Paul sa sinabi ng Lord dito sa verse 4 na, Saul, Saul, why are you persecuting me? Yun nga po. Ito po ang reaction ni Paul. Who are you, Lord? Paul spent the rest, ito nga po, in verse 27, Barnabas told the apostle that Saul had seen the Lord in the way and that he had spoken to him. In answer to that voice, tinanong ni Paul, who are you, Lord? Yung time na daw po na yon, naniwala na daw po, yun na po, na-convert na daw po yung time na yon, sabi ng mga Bible scholar, si Paul. Kasi nga po nakita niya in his own eyes yung Panginoong Hesus. Kasi di ba nga po, hindi nga po siya naniniwala na nabuhay na maguli galing sa kamatayan ng Panginoong Hesus, pero nakita niya pong buhay. Kaya naman po siya ay sumampalataya. At makikita nga po natin sa Philippians 3:10, itong katanungan ni Paul na yon nung sa Damascus Road, ay yun pa rin po ang life quest niya hanggang siya tumanda na. He spent the rest of his life wanting to know more, completely to the answer to this question na, who are you, Lord? In Philippians 3:10, he said, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Kaya po talagang itong question na to ni Paul, who are you, Lord? Bit niya, gusto niyang mas lumalim pa ang pagkakilala niya sa Panginoon hanggang siya'y tumanda na, malapit na siyang mamatay kasi nung time na sinulat niya yung Philippians. Pero ganun pa rin ang kasidhian ng pagkagusto ni Paul na makilala ang Panginoon. At makikita po natin pagtutuloy sa verse 5, then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting.
Ito nga po, maliwanag po rito na kung sino man po, Paul thought he was persecuting the followers of Jesus, but to Jesus, it was him that Paul was persecuting. Kaya nga po, kung meron pong nagpe-persecute sa atin dahil sa ating pagsunod sa Panginoon Diyos, hindi lang po tayo ang pine-persecute nila, kundi po ang Panginoong Jesus mismo. Dahil po siya ang head of the church and we are just the body, kaya po kasama po ang Panginoong Jesus sa panlilibak sa atin dahil sa ating faith. Nililibak din po nila ang Panginoong Jesus. Kaya po huwag tayo masasaktan kung tayo'y nag-i-invite ng mga kapamilya, kaibigan na sa church o kaya sa Bible study at ayaw nilang magpunta o sumama doon sa invitation natin. Hindi lang po tayo ang tinu-turn down nila, kundi ang Panginoong Hesus. Kasi talaga pong we represent Jesus. Kaya it is Jesus whom they are turning down, not just us. Kaya kasama po natin ang Panginoon. Wag po tayo manghihinawa sa pag-i-invite o pag-share ng gospel. Kasi po yun po ang tungkulin na pinagkaloob sa atin ng Diyos at wag po tayo masasaktan kung tayo turn down. Kasi ang Panginoong Hesus din po kasama natin na sasaktan. Kaya wag po tayo malulungkot. Our enemy is God's enemy. Yes. Acts 9:5 part C, it is hard for you to kick against the goads. Ito nga po sinabi din, yung ibang version po wala to sa original version, pero ito po tong sa New King James Version, dinagdag po ito. Ang ibig sabihin daw po ng goad was a long, extremely sharp stick used to get an ox going the way you wanted when plowing. One jabbed the hind legs of the ox with the goad until the ox cooperated. Medyo ito po yung picture ng modern na goad. Ito po yung magsasaka, ito naman po yung baka. Sa Pilipinas kalabaw, pero ito baka yung ginagamit nila para sa farming. Ito yung goad, yung stick na hawak ng mama. Pero nung unang panahon nakakabit pala yan dito sa baka. Kaya pag hindi sumunod yung baka na i-scratch yung mga legs niya dito sa goad na to. Kaya mapipilitan siyang sumunod. Pero pag matigas ang ulo niya, gusto niya ng sarili niyang way, hindi siya susunod sa goad, yun magkakaroon siya ng sugat. Kaya yun ang sinasabi dito, it is hard for you to kick against the goads. Essentially, Paul was the ox, Jesus was the farmer. Paul was stupid and stubborn. Jesus goaded Paul into the right direction, and the goading caused Paul pain. Yet, instead of submitting to Jesus, Paul kicked against the goad. Yun ang ibig sabihin ng it is hard for you to kick against the goads. Yung it is hard for you, makikita natin yung concern ng Panginoon Diyos doon na he was the persecuted one, yet his concern was for the effect it had on Saul. Kasi nga masasaktan lang si Paul pag hindi siya sumunod sa Panginoon. Pag nilabanan niya yung goads, magkakasugat-sugat lang siya. Kaya sinasabi rito, sumunod ka sa Panginoon para hindi ka na masaktan. Tapos, pagpapatuloy sa verse 6a, so ito si Paul na naman, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Ito yung pangalawang katanungan na tinanong. Who are you, Lord, and what do you want me to do? Yes. Okay. Lord, what do you want me to do? After Paul's conversion, he was willing to follow. Ito na yung proof na na-convert si Paul kasi willing na siyang mag-follow and obey sa Panginoon Diyos. Kaya yun nga, yung mark of a true Christian, true conversion, pag yung gusto mo nang sumunod sa Diyos at gusto mo siyang paglingkuran, ayun, a real conversion has happened pag ganun. Yung gusto mo nang sumunod at paglingkuran si Lord. At yung paglilingkod nga sa Panginoon, regardless of age yun, kung maaalala natin, pwede tayong maglingkod sa Panginoon kahit tayo bata, matanda, o tamang edad lang.
Maalala natin si Moses nung siya tinawag ng Panginoon doon sa burning bush. He was 80. Ganon din si Joshua. When he replaced Moses, nung namatay na si Moses, si Joshua ang nag-take over. Joshua was between the age of 80 to 85. At si Anna the prophetess, siya naman yung, kung maalala natin, yung Christmas season, nung nakilala niya si baby Jesus. Si Anna, sinasabi nila was 105 to 107. Kasi yung version, yung ibang version, 84 years. Sabi doon, 84 years na byuda siya, kaya 7 years siya na naging mag-asawa sila nung asawa niya. 84 plus 7, 91 years plus mga 14 to 16 years old daw pag nag-aasawa yung mga babae nung time na yon, mga Jews. Kaya aabot ng 105 to 107 kung ito-total mo lahat. Kaya si Mary naman, napakabata siya nung lumabas yung anghel para sabihin, blessed are you among women, na magiging siya pala ang magiging gagamitin siya ng Diyos upang sa kanyang sinapupunan mapapanganak si Lord Jesus. Kaya si Timothy naman was 16. Wow. Si 1 Timothy, 2 Timothy letters ni Paul, he was 16 when he became a believer and follower of Jesus. Jesus was 12. Doon, nung napunta sila sa temple, sabi, di ba, akala ni Mary Joseph nawawala siya. Nawala. I am about to do what my father's business. Sabi niya gano'n. 12 years old lang siya doon. Samuel was 6. The prophet Samuel, 6 years old lang. I'm about to do my nung siya father's tinawag para maging propeta. Paul was in his mid-20s, kaya wala po sa edad ang pagsisilbi sa Panginoon. Lahat po tayo qualified para sumunod at magsilbi sa Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Then, sa verse 6, then the Lord said to him, arise and go into the city and you will be told what you must do. Ito nga po. This is often the character of God's direction in our lives. He directs us one step at a time instead of laying out the details of the grand plan all at once. Kaya po, madalas po ang Panginoon, kung yung plano niya, nire-reveal niya step by step, hindi po agad yung malaki ang plano. Para po, step by step, mag-trust tayo sa Kanya at lalo nating hanapin siya. Kaya, kung magiging tapat po tayo sa bawat small steps, at kung hindi naman po, paano pa po niya i-reveal yung mas malalaking steps. Kaya po sa little steps, kailangan maging faithful na tayo at sumunod sa Kanya, tulad ng ginawa ni Paul dito. At makikita po natin sa pagpapatuloy sa Acts 9, verses 7 to 20, isa-summarize na lang po natin. Sa verses 7 to 19a, ang kwento po na makikita natin doon, paano po nabulag po si Paul at ang reaction niya po sa pagiging bulag niya, imbis na magmaktol siya dahil naging tunay naman po yung conversion niya, ang naging reaction niya po, he spent 3 days fasting. Alam naman po natin nung panahon na yon, pag ang tao nagpo-fasting, ibig sabihin talagang nagpe-praying po and humbling themselves before the Lord. Yun po ang naging reaction ni Paul nung nabulag siya. Tapos sa verses 19b to 20, makikita naman po natin yung preparation ni Paul sa ministry. At sa verse 20, makikita po natin ang simula ng preaching ni Paul. Kaya naman po siya naman po ang ginamit ng Panginoon. He became, dahil po sa conversion, he became the chief opponent of Christianity before. He was the chief opponent of Christianity before, pero after his conversion, he became the chief proponent of Christianity. And Saul would say that if he can be saved, anybody can. Kung siya nga po gusto niyang
Very wild siya. Lahat. Nakahuli yung mga pinatawad siya ng Diyos. Sabi nga po niya, nire-recall niya lagi sa mga letters niya, I am the chief of all sinners, the enemy of the church, but God saved him. Save me in His grace, great grace and mercy. If God has saved me, He will save anybody. Kaya naman po wala pong makasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos dahil sa kabutihan po, mayamang awa at grasya ng Panginoon. Lahat po qualified na maging Kristiyano, na magbalik loob sa Diyos. Kaya purihin po ang Diyos. At babalikan po natin muli as a conclusion, pagtatapos, ang 2 questions for God na ginawa ni Paul na maaari rin po nating tanungin sa Diyos sa ating buhay ngayon. Let's go back to the 2 questions again. Una po sa verse 5, sabi ni Paul, "Who are you, Lord?" Paul quickly answered, he knew Jesus was alive and that He was supreme, that He was deity. Yung time na yon, ayun po ang sitwasyon ni Saul, ang makilala ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay Diyos, na ang Panginoong Hesus nga ay nabuhay na muli upang ang Panginoong Hesus ang ating Lord and Savior. Yun po ang natuklasan ni Paul noong time na yon. At ngayon naman po sa ating mga sitwasyon, gusto rin po ng Panginoong Diyos na tanungin natin, who are you, Lord, in my situation right now? And God wants to reveal Himself to us, who He is in our situation. Kung tayo nga po ay may sakit, God wants to reveal Himself as our healer in our sickness. At kung tayo naman po ay nangangailangan ng pinansyal, God wants to reveal Himself to us as a great provider. At kung tayo naman po ay man po sitwasyon, kung tayo ay nangihina, God wants to reveal Himself that He is our strength, that in our weakness, His strength is made perfect. Kaya man pong sitwasyon natin sa buhay, God wants to reveal Himself to us. We just need to ask Him humbly and with trust, who are you, Lord? Knowing that He is a loving God, trusting that He will respond to us, that He cares for us, and He will respond who He is to us. Amen. At ang pangalawang question po na dapat din nating i-apply sa ating mga buhay, sa ating pang-araw-araw ay, Lord, what do you want me to do? Sa verse 6 po yun. Paul asked this, and from Acts 12 to end, God used him. He opened a lot of churches, Corinthians, Galatians, Philippians, Ephesians, name them all. Napaka-lakas po ng paggamit ng Panginoong Diyos kay Paul. Dahil po sa tinanong niya ang Diyos, Lord, what do you want me to do? And true enough, God responded to him and showed him what he was supposed to do, which was so great that he fulfilled it in his life. Kaya naman po, abundant life that God planned for you and me includes us fulfilling what He wants us to do. With our life, with our strength, with our money, God wants us to be used by Him. And that's part of His plan for us to have abundant life. Kaya naman po isuko po natin ang ating mga sarili sa Kanya sa mga oras na ito at tanungin natin, Lord, what do you want me to do? Nakita naman po natin, wala po sa edad, 6 years old si Samuel, tinawag na upang maging propeta. At nakita naman po natin si Prophetess Anna, more than 100 years old, ay nagsisilbi pa rin po sa Panginoon, prayer and fasting. Hindi po siya umalis sa temple to pray and fast. Nagpatuloy po siya. 84 years, tuloy-tuloy po siya naglingkod sa Panginoon. Ganon din po ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo po sa ating buong buhay ay lagi pong sumusunod sa Kanya at nagpapagamit. Sa Diyos po ang papuri.